Alright. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos, muli pong nagbabalik sa ating live ngayong gabing ito. Alam ko po na marami po ang nag-aantay. This is our second day dito po sa South Korea. At tayo po ay tuloy pa rin sa ating live broadcast. Nasa series of lesson po tayo. Pinag-aaralan po natin ang the study about salvation. So our topic is the eternal salvation, and nasa pangalawang punto na ho tayo, salvation, past, present, and future. So ano po ang kaligtasan sa mga panahon na dumaan, So nalaman po natin na ang kaligtasan sa panahon po ni Adan, from Adam to Noah, ang kaligtasan po ay by faith. So ang mga talata po na ating basihan ay ang Hebrews 11 verse 4 to 7, Genesis chapter 3 verse 15. Jesus was the enmity. He was the first promise. It is the first promise of a Messiah. Ang enmity po ay ang Panginoong Jesus. At naligtas si Adan at si Eva sapagkat pinalitan po ang kanilang damit ng coats of skin. Na ang coats of skin po na yan ay galing po sa Lamb of God slain from the foundation of the world ng Revelation 13 verse 8. Ang Lamb of God ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Yung sinuot po ni Adan at ni Eva ay isa sa tinatawag na robe of righteousness, na siyang damit po ng mga ligtas. Okay? Ngayon, ang pangalawang topic po natin is from Abraham to the birth of Christ. Simula po sa panahon ni Abraham hanggang sa panahon na ipinanganak po ang Panginoong Jesus. That is the grace period. So aralin natin mga kapatid. Totoo nga ba yung sinasabi po ng iba na ang kaligtasan daw sa Old Testament ay faith plus works? So yan po ang ating bubungguin ngayong gabing ito. So bago tayo magbasa ng talata, tayo po ay manalangin. Amang banal, dakilang Diyos, kayo po ang manguna at magpala sa amin sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Kayo po ang gumabay sa amin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Bigyan po ninyong katalinuhan ng inyong abang lingkod sa pagbabasa ng inyong mga salita at pag-uunawa nito kasama ng mga kapatiran na nanonood po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kayo po manguna at magpala sa aming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, paano po naliligtas ang mga tao, ang kanilang kaluluwa? We are talking about salvation of the invisible soul. Yung kaluluwa po ng tao sa loob ng ating katawan. Dalawa pong klase kasi ang kaluluwa, mga kapatid. Yung 8 souls that were saved by water, yun po ay visible. Ikaw na buhay na hindi pa namamatay, ang tawag sa iyo ay visible soul. Kapag ikaw ay namatay na, aalis yung invisible soul, mamamatay po ang katawan. So ang unang talata po na babasahin natin ay matatagpuan po sa Luke 16. So balikan po natin, bakit ko po binuksan ang Luke 16? Sapagkat itong talatang ito, mga talata sa chapter 16 in the book of Luke, ay pumapatutuo sa mga Old Testament saints kung paano sila naliligtas. Okay? So balikan natin ang kwento, mga kapatid, at aralin natin ang detalye. Paano napunta sa Abraham's bosom si Lazarus? They are connected. The rich man in Lazarus are connected to Abraham. At magkakakilala po silang tatlo na patutuo that they live in the same era or the same period of time. Okay? So sabi po ng Luke 16 verse 28, "For I have 5 brethren." Okay? Yan po ang sabi ng mayaman. "I pray thee, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house." Alam niyo po ba yung binasa kong talata? Ito po yung sinabi ng mayaman kay Abraham
dahil sa kanyang concern sa kanyang mga kapatid na nabubuhay pa. Tinutukoy niya ng mga kapatid, yung buhay pa sa panahon po ni Moses. So sabi po ng rich man, ako'y nagmamakaawa sa iyo, o aking amang Abraham, na ipadala mo si Lazarus sa bahay ng aking ama, sapagkat, verse 28, for I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come unto this place of torment. So ngayon, nais ko pong balikan natin yung senaryo ng kwento. Namatay po ang rich man, napunta po siya sa impyerno na may apoy. Namatay po si Lazarus, napunta po sa Abraham's bosom. At nagkakausap po sila, sabi po ng rich man na nandito sa kabilang side na may apoy, he was tormented in the flame. Ito po'y underworld, mga kapatid. Connected po ito doon sa 3 outer darkness na kakatapos lang po nating pinag-uusapan sa ating live. At alam niyo po ba na lahat ng ito ay connected po sa katotohanan ng outer darkness? Ngayon, paano naliligtas ang mga Old Testament saints gaya ni Abraham, gaya ni Lazarus, gaya nila David, Moses, and the prophets? Paano sila naliligtas? Magkakaroon ka ng hint kapag binasa mo ang Luke 16. Tutuloy po nating basahin. Nasa verse 28 na po tayo. Verse 29, and Abraham saith unto him. Sabi po ni Abraham, nandito lang si Abraham sa kabila. Uulitin ko po yung statement ko. Ito pong rich man in Lazarus ay nangyari sa underworld. Okay, ano yung underworld? Ito po yung lugar na pinupuntahan ng lahat ng namamatay sa Old Testament. Alam niyo po ba na lahat ng namamatay sa Old Testament ay pumupunta sa iisang underworld na may 3 chambers? Yan po yung impyerno. Impyerno na may apoy, the great gulf which is the bottomless pit, at yung Abraham's bosom which is also called paradise or grave in the Hebrew translation of the underworld. Ang sabi po ni Abraham, and Abraham said unto him, they have Moses and the prophet. So patay na po si rich man, nasa apoy ng impyerno. Si Lazarus ay nasa sa lugar na kinaroroonan ni Abraham. May great gulf sa gitna. Ito po ay underworld. Sabi ni Abraham sa kanyang katabi na nandun sa kabila na may apoy, they have Moses and the prophets. Buhay pa si Moses at may mga prophets na buhay. Alam niyo po ba kung ano sinabi ni Abraham? Let them hear them. Binigyan niyo po ba ng analysis yan? Sabi ni Abraham, hayaan mo ang iyong 5 brethren na buhay makinig sa mga propeta at kay Moses. Ano yung pakikinggan ng 5 brethren na galing sa propeta at kay Moses? Yung patotoo patungkol sa Diyos at patungkol sa impyerno, of course. Kasi pag binasa mo yung 30, and he said, nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. O, tingnan po ninyo, nabanggit yung repent. Panahon pa lang po yan ni Abraham, ha? Panahon pa lang po yan ni Moses. Kailangan pala, dun sa panahon nila Moses, the people need to hear, somebody must testify, magpapatunay patungkol sa Diyos, at kailangan makinig sila. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. And then sabi po ng 30, they will repent. Sabi nung mayaman. Tingnan mo. Kung ano yung senaryo, testify. May magpapatotoo. And then kailangan makinig sila. Pag pinakinggan nila at pinaniwalaan nila yung testify nung testimony nung prophet and Moses, sila'y magsisisi. Ano yun? Pananampalataya. Tingnan nyo. And he said unto him, if they hear not Moses
And the prophets, pag hindi nila pinakinggan si Moses at ang mga propita, neither will they be persuaded though one rose from the dead. Hindi rin nila paniniwalaan kahit na si Lazarus ay ipadala mo, ay babalik doon. So nakita po ninyo ang senaryo mga kapatid. I am talking about the time of rich man and Lazarus. This story is connected to Abraham. Ibig sabihin, bago ho namatay si Abraham, listen to me very carefully dahil Bible analysis po ito. Bago namatay si Abraham, nakilala niya na si Lazarus and the rich man. Connected po sa generation ni Abraham, rich man and Lazarus. At itong rich man and Lazarus story na ito ay nangyari sa kalagitnaan ng lifetime ni Abraham at lifetime ni Moses. Okay? Nasa kalagitnaan. Kasi nung namatay yung rich man, namatay si Lazarus, buhay pa si Moses. They have Moses and the prophet. Ganyan po, kapag ikaw ay nagbabasa ng Bible, kapag nag-aaral ka ng Bible, ina-apply mo yung common sense. Tinitingnan mo yung sitwasyon. Sino po kaya ang magdi-disagree sa akin sa ganyang view na yan? So, kailangan daw mag-repent yung 5 brethren. Kailangan makinig sa prophet at kay Moses dahil nandun pa si Moses. Kapag pinakinggan nila yon at sila'y nagsisi, of course, kapag ikaw ay nakinig, you have faith. Kapag nagsisi ka, you have the decision. Ibig sabihin, tinanggap mo yung katotohanan, nagsisi ka sa iyong mga kasalanan, naligtas, maliligtas, hindi pupunta doon sa place of torment. Saan mapupunta? Dito po sa Abraham's bosom. Now, ngayon, kaya po 3 ang outer darkness natin. Kasi 3 po ang partition ng impyerno. Yan ang ayaw maunawaan ng mga kaibigan natin. Bakit daw naligtas sa pananampalataya pagkatapos ng judgment seat, itatapon sa outer darkness? Kasi walang reward. As simple as that. What is the use of judgment kung lahat may reward na, di ba? What is the use of judgment kung walang makukondem? Walang madidisiplina. Hindi yan death penalty because they are saved by fire, pero yan po ay 1,000 years imprisonment. O, yan ang magiging loss of reward mo, kaibigan, kapatid. Ngayon, isa pa pong patunay. That is in the book of Luke. According po sa Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kapag nagtestify si Moses and the prophets at pinakinggan nila, ano yung makukuha nila? Hindi nila makukuha kaagad diretso yung obedience to follow or to obey the commandments of the Lord. Gaya ng sinasabi po ng iba na ang Old Testament daw ay naligtas faith plus works. Now, i-challenge kita dyan sa, kung yan ang iyong paniniwala na sa Old Testament, faith plus works. Ang tanong, sino po yung naligtas sa faith plus works? Maghanap ka, kahit na sa buong Bible pa, from Genesis to Revelation, bigyan mo ako ng halimbawa, example, ng naligtas sa faith plus works. Kasi ang view ko dyan ganito. Faith equals salvation by grace through faith plus, if you are really saved, plus good works. Because the good works is the fruit of the seed of righteousness na naging sayo. You in Christ and Christ in you. Yung bunga nun, good works. Hindi mo pagdudugtungin. Okay? At sasabihin, unseparable. Wala pong verse na nagsasabing faith and works is unseparable para sa kaligtasan. Wala pong verse na nagsasabi faith plus water baptism is inseparable in salvation. Utak mo lang yung nagsasabi niyan. Kasi nagsimula lang po ang baptism from the day that John the Baptist was authorized by the Father to become the forerunner of the Lord Jesus Christ.
The first authorized baptism comes from John the Baptist. The authority of God the Father bestowed on the messenger, the voice of one crying in the wilderness. Pero naligtas na po si Adan, naligtas na po si Eva, naligtas na po si Abel, naligtas na po si Abraham. So hindi po nakakaligtas ang water baptism nyo. Yan ang totoo. Ngayon, balik tayo sa topic natin mga kapatid. Romans chapter 4, verse 5. Ito po ay patungkol kay Abraham. Alam mo ba na merong tinatawag na two kinds of justification? Romans chapter 4 verse 5. The Bible says, "But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness." Sino po ang pinag-uusapan dyan? Si Abraham. Sabi po ng verse 3, "For what saith the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness." Dalawa po ang righteousness. Righteousness of God and righteousness of men, or the righteousness of the saints. Ang kaligtasan po ay righteousness of God. I-apply sa'yo para maligtas ka. Dahil ligtas ka, you will have your fruit of righteousness. That is man's righteousness. Comes from God's righteousness. Pero para maligtas ka, hindi mo kailangan ng man's righteousness. Hindi mo kailangan ng own righteousness. Kailangan mo yung righteousness of God. Paano mo makukuha yung righteousness of God? By faith. Maliwanag po yan mga kapatid. Verse 13. Romans chapter 4. "For the promise that he should be the heir of the world was not to Abraham or to the seed through the law, but through the righteousness of faith." Alam niyo po kung anong ibig sabihin ng verse 13? Hindi nakuha ni Abraham yung blessing kung hindi sa kanyang faith. And so the very root of all, lahat ng ginagawa mo ngayon is by faith. I don't think so. Yun nga po ang challenge. Saan mo makikita sa entire Bible ng kaligtasan ay faith plus works? Wala kang makikita. Yung makikita mo, faith equals grace of God implied to you equals salvation, plus dahil ligtas ka, you need to do good because you are created to be God's workmanship. Ngayon, alam niyo po ba na lahat ng mga Old Testament saints na ito, babalikan ulit natin, kapag sila po ay sumampalataya, they are justified by faith. Mamumunga yan. Lalong-lalo na if they are under the law. Meron pong tinatawag na grace under the law. Grace under conscience. Grace under promise. Grace under grace. Yan po ang panahon natin ngayon. Pagdating ng tribulation period, grace under wrath. Pagdating po ng millennial kingdom, grace in the kingdom. Pagdating po ng eternity, all is done. All is perfect. All is forever. All is peaceful. All is everlasting by God's grace. Ngayon, nawala na ho sila doon sa Abraham's bosom na sinabi ng Panginoong Yesus na paradise. Wala na pong laman yon. Ang date po natin ngayon nasa year 2026 na po tayo. AD 33. Kung ikaw ay nasa early dating, AD 30 or AD 33. Wala na pong laman ang Abraham's bosom.
according to Matthew 27, verse 51 to 53. Etong bahagi ng impyerno or underworld, dalawang partition na lang ang may laman. Sa bottomless pit na siyang Great Gulfix, ang laman po dyan ay Jude 1:6, the angels that sinned. 2 Peter chapter 2 verse 4, the chain under darkness. Yung kanilang hari ay accuser of the brethren pa sa panahon natin ngayon. Yung lugar ng rich man is still nandyan at may occupants at nadadagdagan dahil sa mga tamad na mga mananampalataya na sinasabi, hindi mo na kailangan preachingan ang mga yan, hindi mo na kailangan sharean ang mga yan kasi they are for ordained, they are predestined, they are yung mga doktrina ng tamad ba na dahil hindi pa raw ipinapanganak ligtas na yung mga chosen. Yan palusot yan ng mga ayaw gumawa sa ministry. Ngayon, wala na pong laman ito. Na-rapture na ito. Nung namatay po ang Panginoong Jesus, the veil of the temple was rent from top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent in many bodies of the saints, the Old Testament saints, including Abraham, Lazarus, David, Moses, Abel, Adam. Lahat yun. They are resurrected. Their bodies were resurrected. And after Christ's resurrection, Jesus led captivity captive to the third heaven. That is Ephesians chapter 4, verse 8 to 9. And so, kaya nga po tinawag ang Panginoong Hesus na siya po ang firstborn or first fruit of all them that slept. Sino po yan? Walang iba ang Panginoong Hesus. He was the first who rose from the dead and never experienced death again. Yan po ang ibig sabihin ng first fruit from the dead. Babasahin ko po ang verse number 20. But now is Christ risen from the dead, became the first fruit of them that slept. Ano po ang ibig sabihin? Siya po yung una na umakyat. Siya po ang nagbukas ng pintuan para ho i-lead yung captivity captive. Who will lead the captivity captive? The captain of salvation, the Lord Jesus Christ, leads them to enter the third heaven. Kaya sa vision ni Apostle Paul, nandun na po sa third heaven ang paradise. But the space, the former location, the space where the paradise in the Old Testament saints was taken, is still exists. Kaya ho itong tatlong ito, naging outer darkness na after Christ's resurrection. Outer darkness ng mga ligtas, outer darkness ng mga fallen angels, Tartaro, outer darkness ng mga walang pananampalataya. Ngayon, kung hindi mo maunawaan yan, every live, babanggitin ko yan. Hanggang maubos ang laway ko, kaibigan. Kung hindi mo maunawaan yan, kasimpleng-simpleng tanong, paulit-ulit kong sinasagot, bakit ligtas na, they have that glorified body, pagdating sa judgment seat, bakit itatapon pa sila sa heart of the earth? Kasi wala nga silang reward. Pasaway nga ng mga Kristiyano. And listen to me very carefully. Pagdating po sa church age, wala na pong divisions, Jewish ba, Samaritan ba, o Gentile. Ewan ko kung nababasa niyo yung talata. When God addressed the church, there is neither Jew nor Greek, nor bound nor free, nor barbarians, Scythian, lahat ng lahi, wala na hong pagkakaiba because we are all one in Christ. Ibig sabihin sa church age, lahat pantay-pantay na. Okay? Ewan ko kung nababasa niyo po yung talatang yan. Kasi gumagawa po kayo ng mga
mga view na medyo malayo at hindi maire-reconcile, ano? And so napakasimple, if ever na mayroon hong magtanong, by grace through faith pala. Bakit sa judgment seat kapag walang reward itatapon sa outer darkness? Wala nga pong apoy rito. This is a place for the saved. Even from the Old Testament, may lugar po ang mga ligtas sa underworld. Ngayon, kung kakalimutan mo yan, and you will not consider that, kaya ka nalilito sa tatlong outer darkness na binanggit sa Book of Matthew. Kasi yung utak mo, pag sinabing outer darkness, impyerno na may apoy. Well, I agree to that. Kasi tatlo naman yung outer darkness na view na pinaniniwalaan ko. Yung sayo, isa lang. Kaya, hindi mo naunawaan. Hindi ho kinain ng apoy gaya ng sinasabi ninyo. I can prove that. Na hindi po kinain ng apoy ang bottomless pit, great gold fix, at saka lugar ng paradise. Hindi po kinain ng apoy. Nasa utak mo lang yung kinain. Una, bibigyan kita kung mapapanood mo yung live na ito. Yung hell enlarged itself na basihan ninyo para sabihin kinain itong tatlong partition na ito. Kasi nga lulusot kayo eh. Okay? Sinabi po Isaiah, Old Testament, milya-milya ang taon. Etong Luke 16, sinabi ng Panginoong Hesus. New Testament. Jesus' earthly ministry. Kung totoo, listen to me very carefully. Kung totoo na kinain ng impyernong may apoy ang paradise, ibig mong sabihin, sinasabi ni Jesus Christ na today thou shalt be with me in paradise, sinusunog na sila dun sa baba. Sila Abraham, Moses, Jacob, sila Abel, sinusunog na. Kaya malabo yung view mo. Natanggal yung laman nitong Abraham's bosom na ito, 33 AD. Or 30 to 33 AD if you are using the early dating. So, saan ka ngayon? Maghahanap ng ano? Sino bang nagsasabi talaga ng totoo? Sabi ni Jesus Christ, may tatlong partition. Sabi nyo, meron lang isa, kinain na ito ng apoy. Kaya hindi ko matatanggap yung ganyang view. Siguro kung yung kausap mo, mga wala rin, matatanggap nila yan. Pero kung yung kausap mo marunong sa analogy, marunong sa tinatawag na dating, yung past, present, and future ba? Hindi mo mauuto, kaibigan. Ha? Kaya kung ako sa'yo, pag-aralan mo yung view na ito. Kasi yung view mo, panis na yan. Lumang tugtugin na yan, kaibigan. Lumang tugtugin na yan. Matagal na yan. Alam rin yan ng inyong abang lingkod. Nabasa ko rin yan, mga kapatid. And so mahalaga na ito pong tinuturo ko sa inyo. Ito yung pag-aralan nyo. Pag-aralan nyo kung paano nyo ito tutumbahin. Paano nyo ito ipipin down at paano nyo ito i-refute. Pero tatandaan nyo, hindi nyo po ito mai-refute hanggat hindi nyo naunawaan ng husto. Kaya unawain nyo po muna. So, and that's for now. Malinaw po, from Abraham to the birth of Christ, faith ang nagliligtas. By grace through faith. Bukas po, I think from John the Baptist to the early church. Diyan na natin matatakil bukas na kung may kinalaman po ba ang baptism, water baptism sa kaligtasan. Bakit? Kasi diyan sa mga panahon na yan, water baptism was introduced to be authoritative from God the Father, the first person who is authorized to baptize. And He even baptized
the Lord Jesus Christ is John the Baptist. Tingnan po natin. Kung nagtuturo ng faith plus baptism si John the Baptist at lahat ng mga apostles. Okay? So yan po bukas, abangan po ninyo. I hope na mayroon na tayong time bukas. As for now, yan po ang ating pag-aaral. So, i-compare nyo po yung mga talata. Luke 16, aralin po ninyo. Romans 10:17, Romans 4, 5 and 13, Matthew 27:51 to 53, 1 Corinthians 15 verse 20. So, yan lang. Unti-untiin natin para hindi ko kayo maimpatyo at maayos po ang inyong spiritual digestion, mga kapatid. Salamat po sa lahat ng nakapasok. We have 2 eyes. At ibalik natin sa Panginoon ang papuri at pasasalamat sa Kanya po lahat ng kapurihan. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Amang banal, dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng inyong mga salita. Ang inyong abang lingkod ay lumalapit po sa inyo. Nagpapasalamat sa opportunity na ito. Gamitin nyo po kahit papano ang live broadcast na ito na maging school of ideas doon sa mga Kristiyanong makikinig. That to have the reward, to gain eternal treasure, to gain the crown is not a joke. Ito po'y isang malaking gantimpala kung sila po'y maglilingkod ng tama. Salvation is by grace through faith, but we must be prepared for the judgment seat of Christ, the crowning day of those who have fought a good fight and finished their course. Dalangin ko, Panginoon, na kahit papano itong aming pinag-aaralan na connected po sa outer darkness, losing of reward, ay maunawaan ng maraming Kristiyano para sila po ay maging serious sa kanilang paglilingkod at makamit nila ang gantimpala to reign with Christ for 1,000 years. Maraming pong salamat, Panginoon. Pagpalain po niyong bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So maraming salamat po, lalong-lalo na sa mga nagbigay ng comment, ng mga sa loobin nila. Makakaasa po kayo na sasagutin natin sa abot ng ating makakaya. And of course, hindi ho tayo sasagot na tayo lang ang laging sumasagot. Gusto ko pong marinig din ang inyong panig at gusto ko pong makita kung ano yung view ninyo. Alam mo, hindi pwede na sabihin mo mali yung isang katuruan, pero pag tinanong ka, hindi mo rin naman alam. Hindi pwede yon. So kung sasabihin mo na ito ay mali, kailangan sabihin mo kung ano yung tama. At pag sinabi mo yan ay tama, titingnan natin kung tama nga ba. O baka mamaya, ikaw ang may tama. O diba? So ganyan lang po, mga kapatid. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Magandang gabi and have a good sleep tonight. Thank you very much. God bless us all.